ang ating mga magsasaka para po naman sa kanilang syempre bukirin. Oh, napaka-useful talaga nila. Kaya eto, tikman na natin ang mga malinamnam at masustansyang produkto mula sa gatas ng kalabaw. Ihirit sa atin ito ni Pet. Go, Pet! Ayan siya. Ang ganda ng background, oh. Hello! Diba parang ranchero lang? Diba? Itong aking asyenda. Nandito pa rin tayo sa Philippine Carabao Center at may higit 603 purebred mga matataas na kalidad ng mga kalabaw ang ating pinapaliguan dito. Alas 3 ng umaga pa lang, nag-upisa na silang maligo para masiguro malinis sila at wala silang mikrobyo. Tapos niyan, iwanan naman natin to ha. Iwanan natin. O sir, yan ha. Pagkatapos niyan, ang mga mapipiling malinis na kalabaw ay dadalhin nila dito. Dito sa ating high-tech na milking facility. Ayun. Excuse me. Papasok ba sila? Madali, kailangan natin pumasok sa loob eh. Ngayon, itong ating mga kalabaw na ito, papasok na. At ihahanda na silang magatasan. Yun. Nakasara. Tao po. Yun. Papapasukin na natin ang kalabaw na ito. Dito, nakikita nyo ha, ang high-tech ng ating milking facility. Ngayon, may proseso kung paano ginagatasan ang mga kalabaw na ito. Sinisiguro nilang malinis ang kanilang mga suso. At syempre, ito ay kanilang sinusunod. Hindi sila nag-skip ng step. Uumpisahan natin ang pagpupuna sa ating kalabaw, sa suso ng kalabaw, para masiguro nilang wala itong mikrobyo. Pagkatapos yan, sir, ang susunod na gagawin ay yung kanilang pag-test doon sa udder, sisiguruhin nila kung merong milk clot. Sige po, sir. Tuloy nyo na po. Yan. Kung may milk clot at maganda ang quality ng gatas na lumalabas sa kanila. I-spray nila ng reagent ito, bawat isa. Ito yung katumbas na sequence ng ating, yung mga others. Tapos kapag merong isang malapot at medyo kahina-hinala, ito ay kanilang isinasa isang tabi. Pero patuloy pa rin nila itong gagatasan, ihiwalay lang ang gatas. Ngayon ito, na-check natin, mukhang magandang quality, di ba? O, ang susunod na step ay lalagyan na natin ng cluster, ang tawag nila. 4 na others para sa 4 na others ng ating kalabaw. Op, relax lang, relax. Ayan. Tapos, pagkatapos niyan, gagatasan na sila. Mahigit 6 na litrong gatas ang nakukuha sa ating mga kalabaw. At pagkatapos niyan, ito yung gatas. So makita nyo, dito pupunta yung gatas na yan. Dadaan yan sa pasteurization at heating process. Kung halimbawa, tapos nang magatasan ng ating kalabaw, nilinisin naman ng ating technician ang kanilang mga others ng iodine para siguraduhin protektado ito sa mikrobyo. Diba? Sige, sir. Tuloy mo lang, sir. Yan. Iodine naman, sir. Yung iodine, i-sprayan nila. Hindi i-sprayan nilang ganyan. Isa-isa yan. Siguro nila malinis yan. Yun. Diba? Alam nyo ba, ang gatas ng kalabaw ang sinasabing isa sa pinakamasustansyang gatas. Ang sabi nga nila, complete food. Ito, meron itong protina, calcium, at kung ano pang mga minerals, vitamins, iron, kompleto yan. At nakakatuwa kasi it generates a lot of jobs dito sa mga taga Nueva Ecija. Ang mga milking facilities sila rito, napaka high-tech, at syempre, expected mataas ang quality ng milk na ibinebenta. Maya-maya lamang, ibibida namin sa inyo ang mga produkto na maaari natin makuha mula sa gatas ng kalabaw. Okay? Ito na yun. Okay? O sige ha. Oo. Mamaya gagawa tayong pastillas ha. Mrs. Kalabaw ha. Back to studio.
Sabayan pa natin. Sa bilis ng usad ng teknolohiya, marami ng bagay ang nadidiskubre sa larangan ng medisina, kabilang dyan ang stem cell therapy na isang makabagong paraan ng panggagamot. Ang stem cell ay isang uri ng biological cell na matatagpuan sa katawan ng tao. Magagawa raw nitong palitan ang depektibong cells ng isang pasyenteng may karamdaman. Kaya naman ang mga kaanak ni Dolphy, hinihikayat ng mga doktor na isailalim ang Comedy King sa nasabing medical procedure. Ilang linggo nang nasa kritikal na kondisyon si Dolphy at ang stem cell therapy ang isa sa mga nakikitang paraan ng mga manggagamot para mapabuti ang kanyang kalagayan. Pero gaano nga ba kaepektibo ang stem cell therapy? Yan at iba pang impormasyon ang tatalakayin dito sa unang hirit. At para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang stem cell therapy, pati na ang procedure at mga sakit na maaari magamot ito, kasama natin ngayon si Dr. Eric Flores, scientist at head ng Cellular Therapeutics Laboratory ng Makati Medical Center. Good morning po, Doc. Morning po. Naku, ito po, siyempre ito narinig na natin, nagiging popular. Gaano po ba kabusisi yung proseso ng stem cell therapy? Mabusisi po. Kaya mga Paano scientists namin, very specialized. Paano ba yung proseso niyan? Ano ba yung ini-inject doon? Kukuha muna ng dugo or bone marrow sa inyo. Okay. Tapos dadaan sa machine namin, tawag Clinimac. Yun, sineseparate yung mga cells na gusto namin. Okay, tapos? Gaya po machine yan. namin ito. Yan, Doc, yan. Ganyan ho ba yan? Ayan. Okay, yun. Simplified po yan. Okay, simplified. Para lang mas madali pong maintindihan ng mga kababayan natin. Opo. Okay. Tapos, pag nahibalay na yung cells, yung machine namin, kami lang meron sa Pilipinas. Kayo lang ho meron mas sa Pilipinas. Mga 93% aming separation ngayon. So, yung purified cells na yun, kinukulture namin, pinapadami. Okay, yung purified, Tapos, yung ibig sabihin malinis sa kahit anong sakit, ganyan. Tapos, yun ang ini-inject namin Doon sa tao. sa tao. Okay, oo. Ano po ito? Sino ho ba yung mga pwede magpa-stem cell therapy? Usually sa amin, ang target namin yung mga sakit na walang gamot. Walang gamot ngayon. So, cancer ngayon, ang ginagamot namin, neurologic disease na walang gamot ngayon, tsaka yung mga optic atrophy, yung mga taong Medyo may problema sa... hindi nakakakita. Dahil yung ugat papunta sa mata, hindi tama. Kaya magagamot na namin ngayon. So sila ho yung mas recommended na sumailalim sa ganitong procedure. Kung kakayanin ng budget, ano po? Gano'n naman po ka-safe ang ganitong klase ng therapy, Doc? Fairly safe ito dahil ang problema nito, if yung certain stem cells, gaya nung tinatawag na mesenchymal stem cells, para sa skin, para sa joints, ganyan, yun ang pwede maging tumors. Kaya kung kami gumagawa nun, very, very slow, very, very careful kami na hindi namin pinapabilis ang growth ng mga cells. Kasi kung mabilis silang tumubo, pag transfer mo sa katawan, mabilis rin sila tumubo, magiging tumor. So, ang sekreto dito, you have to make them grow slowly. Slowly, okay. Opo. Paano kung mahina po yung katawan ng pasyente, yung kanyang immune system, Wala ho bang mga side effects ito? Wala po. Actually, kung mahina immune system, yan ang binibigyan namin ng Mas makakatulong ho sa kanya yun. Gano'n katagal to? Di ba ito yung ini-inject lang? Ilang injection po ito? Yung buong proseso na? Between 3 and 6. Between 3 and 6 sessions lang po? Ano yun po? Lifetime po ito? Lifetime, if it works for you, talagang lifetime siya. Talaga it can cure your disease. Sabi, gumaganda daw ang kutis, bumabata. Totoo ba yun?
Depende po sa stem cells. Maraming stem cells na pag binigay sa iyo, talagang nagmumukhang bata ka. Saka parang Mas malakas malakas ang katawan. Parang meron kang parang regeneration. Okay. So maraming salamat po, Dr. Eric Flores. Thank Paalala you. mga kapuso, Salamat doble po. ingat at huwag abusuhin ng katawan para makaiwas sa anumang sakit at karamdaman. Magbabalik po ang unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang Salamat nga pala. Para saan po? Dumating ka nung